Okay, magandang araw sa inyong lahat ka-Alpha Adventure Farms, no? So nagbabalik JC De Guzman. Tungkol naman ito sa kambing at ito ay galing kay not sure kung Miss or Mr. to, no? Jade Resil. Jade Resil or Jade Resil. So ang tanong niya, Sir, ano po ang epekto ng kada isang buwan kung magpurga sa 8-month-old na kambing? So kapag ginawa nating buwan-buwan ang pagpupurga sa isang kambing na 8 buwan ng edad, ano ang epekto nito? Epekto niya, good and bad, pag-usapan natin, ha? Yung good and bad. Isang tabi natin yung edad. Regardless of age, kapag pinurga natin buwan-buwan yan, yung obvious na positive effect niyan, Jade, no, ay we ensure na hindi ganun ka-significant yung dami ng internal parasite doon sa rumen ng ating kambing or tupa or baka or buffalo, no, kalabaw. Yan ang isang obvious na benefit nun. Pero merong disadvantage yan kapag ganun kasinsin yung pagitan ng yung frequency ng ating pagpupurga, lalo pat synthetic dewormer halimbawa ang gamit natin, no? Ano naman yon? Dahil nga buwan-buwan, buwan-buwan ding nagagambala yung balance ng microbiota kung tawagin, ano, doon sa rumen ng ating kambing. Buwan-buwan mong hinahalughog, nililinis yan, di ba? So yung balance ng fauna and flora kung tawagin, no, yung microbiota nga niya, posibleng yung mga good bacteria napapatay din natin, hindi lang yung mga parasites, no, pati yung mga good bacteria. At kapag pati yung mga good bacteria ay napapatay natin dahil nga dun sa madalas na paggamit ng synthetic dewormer, lalo higit kung yung synthetic dewormer na gamit pirming yun ang brand na ginagamit natin, no? 5 taon na nagdadaan, hindi pa tayo nagpapalit ng brand. Talagang yung mga bulati ngayon, no, nakakapag-develop sila ng immunity protection laban sa dewormer na yon, no? So pagka halimbawa Valbas nang binibigay mo or Albendazole 5 taon, no? Sasabihin ng bulate, yan na naman, no? 5 taon na namin na nakakasalubong yan buwan-buwan. Alam na namin ang papaano namin iwasan yan. So hindi na tinatablan ang mga bulate pagka ganun, no? So yan ang isang negative effect ng buwan-buwan na pagpupurga ng parehong synthetic dewormer, no? Dito sa Alpha Adventure Farms, no, ibahagi ko na rin sa iyo, Jade, no? Nag-innovate ako ng aking health program para sa mga ruminants, no? Nung bago-bago ako, no, mga year 2020 ganyan, no, monthly ang pagpupurga ng synthetic dewormer. Pero based on my pag-aaral, magandang mag-synthetic dewormer na lang on an as needed or as needed basis na lang, no? Kailan mo ba malalaman kung needed? Yun ang tanong ngayon. Ma-obserba mo naman yan doon sa fecal quality, doon sa tae ng kambing, no? Kung yan ba ay buo-buo pa rin. Halimbawa, lumipas na 1 buwan, 2 buwan na ngayon, pero yung dumi niya buo pa rin, parang mga pasas pa rin. So there's no pressing issue or pressing reason for me to apply synthetic dewormer pagka ganun, no? Mas maganda halimbawa kung may kakilala ka or alam mo kung paano mag-fecal analysis, no? Titingnan mo doon sa microscope kung marami na ba yung itlog ng bulate na nasa dumi nila, no? Kung significant yung volume ng egg ng mga bulate, mag-synthetic dewormer ka na. So, yun yung mga paraan kung paano natin matutukoy kung needed nga ba na tayo ay mag-synthetic dewormer. At kung tayo ay magsi-synthetic dewormer, ang recommendation ko naman ay i-alternate natin na let's use different types of synthetic dewormers alternately. Halimbawa,
Ngayong January, mag-albendazole ka. February, mag-ivermectin ka. March, mag-valbacin ka naman. April, pwede mong ibalik sa ivermectin. Basta hindi siya pirming isang buong taon, 2 years, 3 years, isa lang ang ginagamit mo. Yung valbacin, albendazole din yan. Oral drenching yan sa bibig, pinapainom. Pero yung ivermectin, subcutaneous yan. Sa balat, ini-inject. Hindi sa laman, hindi yan intramuscular. Sa balat lang yan. Okay? May mga video na ako dyan kung pinakita ko kung paano yung pag-i-inject yung route of administration, yung intramuscular, subcutaneous. Halughugin na lang ninyo itong aking YouTube channel. Or, pumunta na kayo sa website. Yung sa website naman kasi ni Alpha Adventure Farms, meron siyang search bar doon sa screen niyo, nasa upper left side niyo, sa screen niyo, nasa left side niyo dito. May search bar yan, i-type niyo doon, subcutaneous, intramuscular, ganung bagay. Lalabas yung mga related videos or articles ko patungkol dyan. So kung hindi pa kinakailangan, Jade, na ako ay mag-apply ng synthetic na dewormer, ang ginagawa ko buwan-buwan, pinapainom ko siya ng yung oregano oil extract, Meron akong dinevelop na oregano oil dito, na natural siya, hindi siya synthetic. Saan nyo makikita yon? Punta kayo sa website alphaadventure.com. Pag nandun na kayo, i-hover nyo yung cursor ng mouse nyo dun sa products. Tapos merong dewormers. And then for goats, for sheep, for cattle, for buffaloes. Kung ano man yung ruminant na meron kayo. Click nyo yung for goats, halimbawa. Tapos may oregano oil na lalabas doon. Nilagay ko na rin dun sa page na yan yung administrative instructions. Kung gaano karaming oregano oil ang ibibigay. Halimbawa, ito. Kung magde-deworm kayo ng hindi buntis, hindi buntis, lalaki man yan o babae, hindi buntis, 1 ml kada 1 kilo of body weight ang ratio niyan. So kung gusto mong purgahin ng organically, ay may timbang na 30 kilos, 30 ml ang ipapainom mo doon. Hindi kinakailangang minsanan na ipapasok mo lahat sa bibig niya yung 30 ml. Pwedeng hati-hatiin mo yan into 2. 15 ml sa umaga, 15 ml sa hapon. Pwedeng hatiin mo yan into 4. 7.5 ml sa umaga, 7.5 ml sa tanghali, 7.5 ml alas 3, 7.5 ml ng alas 5 or alas 6. Pwede mong hati-hatiin. Especially kung nakikita mo parang hirap naman yung kambing mo na i-ingest lahat yung 30 ml ng one time big time. Yung gamit yung drencher, So, ngayon kung buntis naman yan, yung ating gustong purgahin, kung buntis yan, kasi ako practice ko dito, kahit may produktong tinatawag na fenbendazole, hindi ko na yan ginagamit, ilang taon na nakakaraan. Ayokong magkaroon ng posibleng chances of congenital defects. Dulot ng anthelmintics, syntheticong anthelmintics, doon sa mga fetus or pinagbubuntis ng kambing. So, oregano oil ang gamit ko sa mga buntis. Yun nga lang, yung 1 ml per 1 kilo of body weight, pabawasan yun. Pabawasan muna ng 50%. So, kung hindi yan buntis, di ba, 1 ml ng oregano oil kada 1 kilo na timbang ng kambing. Dahil buntis yan, magiging 0.5 ml na lang. 0.5 ml per per kilo of body weight. So kung 30 kilos yan, 15 ml na lang na oregano oil ang ipapainom mo. Pwede mong hatiin into 3 yun. 5 ml sa umaga, 5 ml sa tanghali, 5 ml sa hapon. 15 ml, so matotal maghapon. So, i-repeat mo lang yon. Kung dewormer yan, uulitin mo yon after 14 days. After 14 days. Para yung mga napisa niyang mga itlog ng bulate, ngayong buhay na ulit ang mga yon, yun naman ang papatayin natin. Pero huwag niyong i-expect na yung natural dewormer na ito, kasing bilis at kasing tindi ng mga synthetic dewormer.
Kapag organic kasi more on prevention ito, hindi ito for treatment, no? More on prevention. So kung malala na, no? Kung malala na ang bulate doon sa kambing ninyo, huwag nyo nang idaan sa organic na paraan, no? Mag-synthetic na kayo. Kung nakikita nyo na yung dumi ng kambing ninyo ay talagang obvious na may mga gumagapang na puti na dyan, mga tapeworm, halimbawa, nakikita na, mag-synthetic na. Okay? So, yun, kung gusto nyo bumili, may kalahating litro, 1 litro, bisitahin nyo yung link, nandun yung presyo. Hindi ko babanggitin yung presyo sa video na to. Dahil baka 2030 na, nire-request pa ninyo yung presyong binanggit ko 10 years ago. Mga ganyan. No? So, yun, Jade. Yun ang kasagutan, Jade, doon sa tanong mo. Maganda na meron tayong deworming program. No? Kapag, panghuli na lang na input ko to, Jade. Kapag ikaw ay nag-extensive or semi-intensive management, ibig sabihin yung pinalalabas mo ng bahay pinalalabas mo ang mga kambing mo sa bahay nila every day or every other day para sila ay manginain doon sa ranging area, mas madalas ang deworming na kailangan dyan kumpara doon sa mga naka-intensive management. Ibig sabihin, walang lumalabas. Doon lang sila sa kanilang kulungan, depleter pen man yan, or elevated na goat house. Bakit? Kasi kapag halimbawa sa akin, naka-elevated yan, so very minimal yung chance na yung mga worms na galing sa dumi nila ay nai-ingest nila ulit. Bakit? 6 feet yung distansya ng flooring dun sa flooring, tsaka yung silong, alangan naman umakyat yung mga bulati doon sa poste. No? So, very minimal or very seldom na kailangan silang purgahin yung akin nang gamit ang synthetic dewormer. Kaya yun, oil of oregano ang gamit ko. Okay? At hindi lang pamurga itong oregano oil na to, hindi lang yung pamurga ang pakinabang nito kung bakit ginawa ko ito, Pwede rin siya para sa sipon, respiratory disease, sipon ng mga kambing. Kapag halimbawa nagtatai yung kambing, yun din ang pinapainom ko. Sinulat ko na rin sa page na tinutukoy ko sa inyo kanina pa, yung administrative instructions, gaano kadalas, gaano kadami. Kung buntis at hindi buntis. Basahin na lang ninyo, nandun na sa page. Okay? Jade, ayos ba yung mga pinag-usapan natin sa video na to? Kung oo, mabuti naman kung ganoon. So, thank you for sending your question, at kung gusto naman ninyong matutunan ang kabuuan ng aking goat farming, mag-register na lang kayo doon sa pre-recorded goat farming seminar ni Alpha Adventure Farms. Para nasa tamang order ang mga inaaral ninyo. Unlike dito sa YouTube channel, sabog-sabog ang mga topic, may manok, may kambing, may etc. So doon sa seminar, purong goat at nasa tamang order pa ang mga pag-aaralan. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Salamat!